hindi po yung bayad ang hinihingi nila eh. Yung marinig nila, yung masigabong palakpakan, talagang nakakaaliw po sa kanila yun. Ibig sabihin po nila, nagampanan nila yung ang kanilang tungkulin bilang isang performer. Sa mga preacher po na tulad namin, hindi po palakpak ang hinihingi namin sa inyo, kundi yung makita namin na yung aming ipinangaral ay naisa praktika. Kaya overwhelming po yung aking kaligayahan ngayong araw na ito sapagkat punong-puno po tayo ngayong araw na ito dahil po naniniwala ko na ito'y resulta ng ating lesson last week na tayo ay huwag lilimot sa ating pagkakatipon tulad ng inuugali na iba. At hindi lang po yun, napag-usapan natin yung pagiging maaga at talaga namang nagsiaga po tayo ng dating ito. At maraming salamat po sa inyo. So tayo po yung papatuloy sa ating pong pag-aaral. At ito na ng panibagong serye ng pag-aaral. At hindi naman po tayo lumalayo. Kung meron man tayong topic na pinag-aaralan, ito ay naandun rin po sa konteksto ng ating pinag-aaralang libro. At tulad po ng ating naririnig na, at nais kong itong saruwain sapagkat meron po tayo mga kasama ngayon na hindi natin nakasama ng mga nakaraan at nakakalungkot. Meron tayong hindi kasama ngayon na kasama natin nakaraan. Okay, so bilang baliktanaw ay nais kong iparating sa inyo na ang aming pong pinag-aaralan ay nasa concluding part na ng aklat. Ang pinag-aaralan po natin ay aklat ng Hebrews. Yung pong sumulat na aklat ng Hebrews, ang mas popular na may sumulat po nun ay si Paul. Ay sinulatan po yung mga Hebreyo. At sa kanyang sulat ay inihimok niya na ang mga ito ay manatili sa pananampalataya sa kabila ng kanilang mga dinaranas na mga kapighatian, mga persecution. At hindi excuse na tayo ay absent dahil lamang sa persecution. Yung po yung pinakamensahe po nun. At tayo naman po, hindi naman po nape-persecute para tayo ay umabsent sa ating pagkakatipan. Marami pa pong ibang napag-aralan po tayo sa ating Hebrews. At tayo po ay nandun na po sa bandang huli, nandun na po tayo sa chapter 13. At ngayong araw na ito, panibagong paksa na naman po mula sa chapter 13 ang ating matutunghayan. At ito po yung pinakatitulo ng ating lesson sa araw na ito. Sabi, keep in mind those who gave you the word of God. So, pansin po natin, ito pong salitang ito, dapat lagi natin inaalam yung konteksto. Sino sinusulatan? Sino sumusulat? Sino sinusulatan? Ano ang kondisyon ng mga sinusulatan? Ano yung sinusulat niya? Sa mga sinusulatan, una-una, sino sumulat? Most popular, sabi, si Apostol Pablo. Okay, hindi na natin pagdibatihan niya kung sino sumulat. Pero alam natin, kaya ito na-include sa ating Bible, ito ay mula sa salita ng Diyos. So, sabi niya, yung sumusulat, ang kanyang sinusulatan, alam natin, ay mula nang tanggapin nila ang ating Panginoon Kristo, nanganib na yung kanilang buhay. Ang iba natatakot na nga lumabas. Kasi oras na mahuli, posibleng sila po ay kainin ng leon o kaya ay silabaan sa arena. So, yung kanilang pagsasapraktika ng religion ay at risk. At in every minute, na kanilang buhay ay nanganganib. Dahil nga po sa threat sa kanila ng Roman Empire, sa pagiging Kristiyano nila. So ito po yung sinusulatan. Pero sa kabila po ng kanilang pagiging repeat sa buhay dahil sa kanilang sa praktika ng pananampalataya, sinabihan sila na you should love one another. Diba? Dahil sa kabila na sila repeat sa kanilang pagsasapraktika ng relihiyon, sabi niya, huwag nating kalilimutan ang ating pagkakatipon. Ngayon, alam niyo na yung relevance niya, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Yung sinasabihan ko, may mga kaba, may takot sa kanilang dibdib tuwing darating yung takdang panahon ng kanilang pagkakatipon. Kasi may trend sa buhay nila.
Kaya nga sabi ko, hindi na dapat paalala sa atin yan dahil wala naman tayo friend. Ano? Pero ibig sabihin lang po yan, kahit na ano pa ang sitwasyon mo sa buhay, inaasahan ka ng Diyos na ano, na huwag mong kalilimutan ang pagkakatipon. Pag alam mo, may pagkakatipon ang iyong mga kapatid kay Kristo at may pagkakatipon upang sumamba, eh dapat ito ang first priority. Kaya nga yung pinakanta sa atin, I'll put Jesus first in my life.